Sit and see of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. See, there's nothing worth more. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and the shame is undone. Your presence, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Holy Spirit, come. Holy Spirit, you are welcome. Flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness.
glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. The Bible says, oh, how good it is when brethren dwells together in unity. Amen. Hallelujah. Oh, how good it is when brethren dwells together in unity. Come on, sing it. Oh, how good it is when brethren dwells together in unity. Oh, how good. Oh, how good it is. Church, pwede ba natin kamayan yung bawat isa sa umaga nito? Just welcome everyone. Together in unity, and sing, oh how good it is when brethren dwells together in unity. Oh, how good it is. Oh, how good it is when brethren dwells together in unity. For there the Lord commands a blessing, life forevermore. For there the Lord commands a blessing, life forevermore. Oh, how good. Oh, how good it is when brethren dwells together in unity. Oh, how good it is. Oh, how good it is when brethren dwells together in unity. For there the Lord. Pours out His Spirit like a river that overflows. For there the Lord pours out His Spirit like a river that overflows. Oh, how good it is. Oh, how good it is when brethren dwells together in unity. Oh, how good it is when brethren dwells together in unity.
presence. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence, with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet in dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. What is? I love to be in your presence, with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence, with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet in dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence, with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence, with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift our hands, lift our hands, lift our hands and raise my voice. Hallelujah! Lahat po ba tayo na narito ngayon umiibig sa ating Panginoon? Hallelujah! Napakasarap na manatili sa presensya ng ating Diyos, sapagkat doon natin matatamo yung tunay na kapayapaan na kailangan natin sa oras o sa minuto o sa lahat ng mga circumstances na ating mga pinagdadaanan sa buhay. Amen? Kaya napakaganda, napaka-bless talaga, napaka-blessing po sa atin na tayo po'y may pagkakataon na umawit ng papurit pagsamba sa ating Panginoon. We are free to sing. You are free to sing. You are free to worship God. Kaya take advantage natin yon na maka-enter tayo, makapasok tayo doon kung nasaan yung ating Panginoon. Amen? And sa oras na ito, pasalamatan natin yung Diyos sa lahat na maginawa niya sa ating mga buhay. Pasalamatan natin siya. Na kahit na minsan tayo napapagod, minsan tayo ay maraming mga pinagdadaanan, huwag natin kakalimutan na pasalamatan yung ating Diyos na nagbigay ng buhay po sa atin. Hallelujah! Because He is great. He is great. He is mighty, powerful. He is everything. Hallelujah. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken.
So we put out our praise, we put out our praises, your breath in our lungs. So we put out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Is your breath in our lungs? So we put out our praise, we put out our praises, your breath in our lungs. So we put out our praise, put out our praises, your breath in our lungs. So we put out our praise, we put out our praises, your breath in our lungs. So we put out our praise to you only. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. You sing all the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Is your breath in our lungs? So we put out our praise, we put out our praises, your breath in our lungs. So we put out our praise, we put out our praises, your breath in our lungs. So we put out our praise, we put out our praise. Hallelujah. Your breath. So let's pray. Let's pray. Tayo po'y magpatuloy sa ating message. But bago po tayo magpatuloy, tayo po'y muna manalangin. Heavenly Father, Lord, we thank you once again sa umaga pong ito. Panginoon, hayaan mo na yung Holy Spirit mo ang mangusap po sa bawat isa sa amin at gayon na rin po sa iyong lingkod na magbabahagi ng iyong mga salita sa umaga pong ito. Lord, patuloy, O God, na ako po'y iyong ibaba upang iyong mga salita, ikaw mismo, aming Diyos na buhay, ang siyang marinig ng mga kapatiran kong narito ngayon, Panginoon. I-bless niyo po sila ng iyong mga salita na mag-rema po ito sa bawat puso po nila, Panginoon, especially sa mga kapatiran na dumadaan sa mga pagsubok, Panginoon, sa oras po na ito, Lord God. Lord, hayaan mo na ipaalala po sa kanila na kasama niyo po sila, O God. Hindi po sila nag-iisa, kundi kasama kanila, O Diyos. Salamat po sa araw po na ito, O God, and we give you all the glory and praise. In Jesus' name, amen, amen, amen. Minsan pa, palapakan nga natin yung ating Panginoon.
Praise God. Okay. So, the title of our message po sa araw po na ito, hindi po muna tayo magsi-series, no? Ipag-pray po natin kung ano po yung ibigay o ipahayag po sa atin ng Banal na Espiritu para sa simbahan po. But for now, meron po tayo nakaprepare na mensahe po para sa bawat isa. Okay? And then, I believe na itong mensahe po na ito ay makakatulong po sa lahat po sa atin. Sa lahat po sa atin, kasi lahat naman po tayo ay dumadaan po sa pagsubok. Dahil hindi po tayo lahat exempted sa problema. Kristiyano ka man o hindi, mayaman ka man o hindi, mahirap ka man, hindi ka pa rin exempted sa problema. Okay? Pero itong mga maririnig po natin ngayon ay makakatulong po sa atin, no? Para mas mapalakas pa yung ating mga pananampalataya na kahit na tayo ay dumadaan sa mabibigat na pagsubok sa buhay. Amen? No? Kaya it's a preparation na rin po para sa darating na December kasi maganda pag sa December, happy ka lang. January ka na ulit mamblema. Okay? No, okay lang po ba yun? Siyempre lang, Paskong-Pasko, we celebrate the name of the Lord Jesus, di ba? Pero sa ating mga Christian, siyempre, sineselebrate natin si Jesus every day. Di ba? Sa ating mga buhay. Pero siyempre, hindi naman tayo mga OA na mga Kristiyano. Siyempre, nakikiselebrate rin po tayo. Di ba? Meron ding saya. Di ba? Hindi po corny ng mga Kristiyano. Okay? Naintindihan po natin? Amen? Kaya sineselebrate, kaya meron tayo mga Christmas party, Christmas program. Di ba? Hindi lang po para sa akin, para po sa ating lahat. Para tayo po ay magkaroon ng joyful na darating na Pasko po. Amen? So, itong message na ito makakatulong po sa atin. So, the title of our message for today, Peace of Mind that Comes from God. Peace of Mind that Comes from God. Amen? Yung kapanatagan o kapayapaan sa isip na nanggagaling sa ating Panginoon. Gusto ba natin yon? Na yung hindi kapayapaan na manggagaling dito sa mundo, kundi manggagaling sa ating Panginoon. No, kasi pag yung kapayapaan na ay galing sa ating Panginoon, ano yan? Pangmatagalan. Amen? So yung ating text po sa umaga pong ito, nasa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, sa New King James Version po. Ang ilan po sa atin ay alam na po itong mga verses po na ito. Siguro iba sa inyo, life verse nyo rin po ito. Siguro po, no? Sabi po dito, sa verse 6, be anxious for, ano po? Be anxious for nothing. Okay. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. In verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Yan po yung ating mga verses po. Amen? Pero doon sa tinatawag nating immediate context po sa Philippians chapter 4, verse 4 to 9, Paul is giving final instructions. Yan palagi pong nag-iiwan si Apostol Pablo kasi mahilig po siya magsulat tuwing habang nasa kulungan. No? Nag-iiwan siya ng mga tagubilin. No? Yung tagubilin na ito para naman sa simbahan ng Philippians. No? May mga iba, Philippines, sabi nila. Hindi, pero Philippians po ito, the Philippian Church. So, si Paul, ini-encourage niya yung mga taga-Philippians, Church of Philippians, sa verse 4, na mag-rejoice kayo. Just rejoice in the Lord. Di ba? Nabasa niyo na po ba yun sa verse 4? No? Mag-rejoice kayo, mga kapatid. Gayon rin po yung tagubilin, instruction po sa ating lahat. Rejoice in the Lord. Kaya nga kanina, di ba, umaawit tayo kanina, how good it is when brethren dwells together in unity. Di ba masaya pag merong unity? Malungkot pag walang unity. Di ba? Pero yung church po natin, may unity po yan. Praise God. Kaya dapat pag tayo nakikita-kita o nasaan ka man, naroroon, sa school, sa trabaho, or anywhere, rejoice in the Lord. Amen? Rejoice in the Lord. And then,
So susunod, sa verse 5, sabi niya doon, be gentle in their dealings with others. Maging gentle po tayo when we deal to people. No? Kasi minsan hindi rin nila maintindihan yung mga bagay-bagay. Okay? Just we need to be discerning. Amen? We need to be more loving and kind. Amen? Siyempre, hindi rin natin inineglect. Pag kailangan talaga ng review, correction, meron talaga. Diba? We just need to be discerning. No? Be gentle in their dealings with others. Doon po yun sa verse 5 kung babasahin po natin. Okay? In verse 6 naman, sa immediate context, sabi po doon, ini-encourage ni Paul ang mga taga-Philippians to trust God instead of worrying. Diba? Imaginein mo si Paul nasa kulungan, nagsusulat, ini-encourage niya yung church na magtiwala pa sa Diyos. Makulong ka noon sa panahon nila, siguro baka hindi mo kayanin. Diba? Dito, libre, 3 beses isang araw. Diba? May mga basketball court pa. Diba? May mga sports complex na tinatawag. No, kasi dati rin po tayo nagmi-minister po dyan sa jail, sa taas at sa baba. Minsan ko, nagmotor pa nga kami papuntang Muntinlupa eh. Totoo po yun. Nagmotor kami lang oras. Grabe, 12 hours ata kami nagbumotor. No? Pero nagpupunta rin po kami dito sa jail po dati. Yes, mahirap, hindi maganda na nandoon. Siyempre, lahat naman po ng mga pinagagawa nating hindi magaganda, meron pong mga consequences po yan. Yun po yung consequences po nila. Pero dyan po komportable. Diba? Ada TV da. Diba? Basta susunod ka lang. Diba? So, pag tayo, for example, na-experience mo yung mga na-experience ni Paul, Apostle Paul, no, habang nakakulong, no? Pero ang instruction niya pa rin sa the Church of Philippians is to trust God, na magtiwala pa sa Diyos, no, instead of worrying. Imbis na mag-alala ka. Diba? Amen? So, sa susunod, yung mga immediate context niya, sabi po dito, think on things that are true, pure, lovely, and praiseworthy. Dapat magkaroon po tayo ng mga ganong mga mindset, no? Optimistic mindset. Sa verse 9 naman, practice what they have learned from Paul. Yan. Palagi merong application si Apostol Pablo. Palagi siyang nagtuturo mga doctrine sa mga unang mga verses, unang mga chapters, pero sa mga end na ng kanyang mga katurugan, palagi niyang ini-emphasize na kailangan mong i-apply lahat ng mga natututunan mo. Amen? Kasi importante po yun. No? For example, sa driving lesson, theoretical ka lang nagpunta. Nag-join ka lang doon sa, nanood ka lang, nakinig ka lang ng lesson ng teacher or instructor. Sa driving lesson to, di ko alam kung sino mga naka-experience ng mga driving lessons. No? Sino na pong mga naka-experience ng driving lessons? Para mag-gets nyo po yung sinasabi ko. Wala. Mga picture ito mga to. Diba? Now, I know. Kaya kayo merong lisensya. And then doon sa driving school, meron theoretical class na dinatawag. No? Pag-aaralan, yung mga traffic lights, ganito, ganyan. Aral na 3 araw, ganun. Seminar, parang seminar ba? No? Pero, sapat na ba yun para matuto kang mag-drive? Hindi. Di ba? Kailangan mong mismong mag-drive. Di ba? Para talagang masabi na alam mo. Tama po? Pero pag theoretical lang, okay naman, knowledge. Diba? Meron kang knowledge, pero hindi ka pwedeng magyabang kasi hindi ka pa nga nagdadrive, mayabang ka na. Alam mo nga lahat ng mga traffic lights or anything na mga bawal dyan sa daan, no, pero hindi ka naman nagdadrive, doesn't make sense. Diba? Kaya doon is kailangan talagang may theoretical ka at meron ka ring application. Amen? So same thing doon sa context na sinasabi po ni Apostol Pablo po sa ating lahat, na doctrine, and then after nun, instructions, tagubilin niya sa atin, and then application po ng lahat po ng ating mga narinig. Application ng lahat po ng ating mga nababasa mula sa salita ng Diyos. No? Hindi ko po alam kung sino po yung mga nakapagbasa po ng salita ng Diyos sa umaga pong ito, kaninang umaga.
Kung meron man pong nakapagbasa ng salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi lang po mananatili yan dyan sa isip mo. No? Kundi kailangan mo po yung i-apply. Di ba? Kailangan mo i-apply. For example, bago ka pumunta ng church kanina, iniinis ka ng asawa mo, iniinis ka ng anak mo, iniinis ka ng mga magulang mo. Di ba? Anong kailangan mong gawin? Magkaroon ka ng pasensya. Yung sinasabi ng Bible. Be patient. Amen po? No? Alangan mo, iniinis ka na nga, tapos magre-react ka rin. Wala na, hindi ka na tuloy makapunta ng church. Lalo yung mga kabataan natin, ininis ng magulang. Ininis rin nila yung mga magulang nila. Wala, hindi na sila pinayagan magpunta ng simbahan. Di ba? Imbes na ikaw yung nagiging magandang halimbawa doon sa magulang mo or sa mga kapatid mo or sa mga tao na kapalibot sa iyo, wala. Ikaw pa yung nagiging demonyo. Di ba? Sa loob ng bahay. Naintindihan natin? Amen po? Kaya kailangan po talaga ng application, mga kapatid. Siyempre, hindi po agad-agad yan. Kailangan natin i-ensayo rin. Di ba? Hindi agad-agad na pag naghumawa ka ng bass, alam mo na agad. Hindi. Kailangan mong mag-practice araw-araw. Kailangan mong aralin araw-araw. Di ba? Kailangan mo mag-make ng time para mas mag-grow yung skills mo sa area na yon. But you need to sacrifice your time. Amen po? Same thing, sa keyboard, ganun din. Hindi ka magiging mahusay na keyboard player kung hindi ka magpa-practice. No? Nagpa-practice ka lang sa isip, it doesn't make sense. Amen po? Kaya kailangan application po sa atin. Okay? So, nabanggit ko na po kanina na si Paul ay nasa kulungan, most likely nasa Rome po ito, kulungan po ng mga sa Roma, no? Sinusulat niya itong mga letters po na ito. And ang reason kung bakit niya sinulat itong mga letter na ito para sa kanila, no? Sapagkat yung mga Philippians believers, they were facing persecution. No? Dumadaan sila doon sa persecution and also financial hardships. Di ba? And internal tensions within the church. Yan po yung mga na-experience nung simbahan po na iyon. Kaya si Paul talaga bilang isang leader, bilang isang apostol, talagang ando dun yung heart niya. No, kasi naging magandang halimbawa eh. Nung una, nagpipersecute ng Christians, pero nung nagpakita si Jesus sa kanya, nabulag. Pagkalipas ng 3 araw, nakakita. Di ba? Grabe, from there, nagsimula yung journey niya. Talagang radically. Talaga na kahit anong mangyari, hindi ko ipagpapalit yung pananampalataya ko sa Diyos. Malapit na maging rabbi. Ang rabbi, pag sa panahon na yon, mga kapatid, ay respetado. Pero iba yung pagkatawag po sa kanya ng Diyos. Ang pagkatawag po sa kanya ng Diyos ay magbahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Katulad ng mga ginagawa po natin. Last Sunday, yung message po natin about mission, living on mission, di ba? Ang bawat isa, mga kapatid, ay nasa mission po. Ano yung mission na yon? Na maibahagi yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Para hindi po masayang lahat ng kanyang mga sacrifices na ibinigay niya po, ginawa niya po para sa ating lahat. Binayaran yung ating mga kasalanan, binayaran lahat ng ating mga utang para wag na tayong magbayad spiritually. Amen? Naintindihan po natin? So sabi ni Paul, when Paul says, do not be anxious about anything, yun nga, hindi lang siya nagsasalita ng theoretically, sa yung katuruan lamang na para ma-filled up yung isip po natin. He
himself, mga kapatid, nandoon sa sitwasyon, mahirap na sitwasyon o lugar, no? His words carry weight because he's practicing what he preaches. Importante po yun. That we need to practice what we preaches. Hindi lang theoretically. After Sunday, tapos na naman. Di ba? Preach ka ng ganitong oras, 30 minutes, 40 minutes, after nun, demonyo ka na naman, doesn't make sense yun, kapatid. We need to live, no, what we preach. Mahirap? Di ba? Mahirap. Pero kailangan. Kasi example ka eh. Ngayon, si Apostol Pablo, wala kang maibi-blame sa kanya na kahit ano. Because of his faith. Nasa kulungan na nga, patuloy pa rin. Spread out yung ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen po? Amen? So now, tuloy po tayo. Okay lang po ba? Okay lang po? Yun. So everyone is searching for peace of mind. Tama? Lahat po ay naghahangad o naghahanap ng kapayapaan sa isip. Tama po? Tama mali? People look for it. Ito medyo masakit po ito, no? People look for it in money. People look for it in relationships. People look for it in entertainment. People look for it in success. But still end up restless. Tama? Lahat, karamihan po tayo, naghahangad o naghahanap ng kapayapaan. Pero yung sa isang side, no, yung mga tao naghahanap ng kapayapaan doon sa pera. Naghahanap ng kapayapaan sa relasyon. Naghahanap ng kapayapaan doon sa entertainment o success of achievements. Pero, in the end, hindi pa rin makahanap ng kapahingahan. Sapagkat ang tunay na kapayapaan, mga kapatid, the true peace of mind cannot be found in the world. It can only be found in God. Mahanap lang natin yan sa ating Panginoon. Gigets natin? So in Philippians chapter 4, verse 6 to 7, sabi ni Paul, he gives us a clear path or clear o maliwanag na daan no, upang ma-receive natin, matanggap natin yung kapayapaan na mula sa ating Panginoon. At yung kapayapaan na yun, a peace that protects our hearts and minds no matter what we face. Sarap. Diba? Alam nyo mga kapatid, yung kapayapaan na kayang ibigay ng ating Panginoon, no? Yun yung pang long term eh. Pang long term. Yung kapayapaan na nabibigay ng mundo, short term lang yon. Kasi minsan, okay yung buhay, minsan hindi. Tama? Naintindihan po natin, minsan may sakit tayo, minsan wala. Minsan malungkot tayo, minsan masaya. Kaya yung mga kasiyahan, yung kapayapaan natin, mga kapatid, hindi lang nakadepende yan sa mga circumstances na ating mga pinagdadaanan sa buhay. Kasi kung nakadepende lang lahat doon, pwedeng ngayon, masaya ka, bukas, wala na naman. No? Pero kung pag yung kapayapaan mo ay galing sa Diyos, araw-araw yan, dapat masaya ka. Kahit naiintindihan natin mga kapatid na karamihan po sa atin ngayon, halos araw-araw may pinagdadaanan sa buhay. Pero pag yung kapayapaan mula sa Panginoon, mapagtatagumpayan mo
yung mga problema, yung pinagdadaanan mo sa buhay. Amen? Kaya nga hindi dapat nakadepende sa mundo lamang, sa circumstances ng buhay natin, yung ating mga kapayapaan. Lulubog lilitaw yun, kapatid. No? Pero pag doon nakatingin ka, kahit na ngayon, hindi ko alam kung ano yung mga sitwasyon mo sa buhay ngayon. Mahirap man, o maganda, no? Ugaliin natin na ituon palagi yung ating mga mata doon sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Sapagkat sa umaga pong ito, wala pa tayo sa puntos natin, grabe na naman. No? Sa umaga pong ito, makakatulong itong mensahe po sa atin para ihawi o ituon ng ating mga mata to shift our eyes from problem, mula sa problema, to the provider. No? Amen? So unang puntos po natin, peace of mind begins when we let go of worry. Peace of mind begins when we let go. When we let go. When you let go. When we let go. Kung hayaan mo. No? Kung i-let go mo ito, itong mga worries na ito. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything. Huwag kang mag-alala sa kahit na ano. Di ba? So, sinimulan ni Apostol Pablo isang utos na ito, mga kapatid, na huwag po tayong mabalisa. Sino ng mga nag-experience pag naka-experience ng hirap sa buhay o mga circumstances na babalisa, wala na, hindi na nakakapag-isip ng tama. Minsan nag-overthink na. Tama? No, we just need to be honest kasi lahat po tayo yan. Di ba? Lahat po tayo yan, mga kapatid. Minsan may talagang makakaramdam tayo ng ng kabalisaan. No? Yun yung realidad, mga kapatid eh. Marami talaga rin tayong mga pinoproblema. Alam mo, na-carry over ko lang ito yung meeting namin nung last Tuesday. Kasi mga prayer meeting, yung mga yung prayer request namin doon, lahat peace of mind, peace of mind, peace of mind, peace of mind. Lalo buong peace of mind. Kinabukasan, nagsibilihan ng sapatos. Di wow. Peace of mind pala. No? Hinanap doon sa pagbili ng sapatos yung peace of mind. Sa mundo pa rin. Naunawa natin. Kaya sabi ko, baka ito yung gustong ipahayag o ipamahagi ng banal na Espiritu po sa bawat isa. No, kasi kung yung mga boys nakaka-experience ng kailangan, gusto namin magkaroon ng peace of mind. Siyempre, hindi lang siguro yung mga boys, lahat po tayo. Pero sa realidad, di ba, tama po, no? Merong mga talagang pagsubok sa buhay na talaga, napakahirap talaga. Pag-akyat pa nga lang doon sa kanila, saan yung sa inyo, Lubrin, no? Struggle na eh. Problema ko na talaga, nakita ko, taas. Pero si nanay, lakas. Ilan taon ka, nanay? Ha? 69. Alam mo yun sa Lubrin, nilalakad nila yun. Yung palang pag sa baba ka pala, struggle na to eh. Baba pala, problema na, paano ako akyat dyan? Imagine mo, 69 years old, naglalakad papunta doon. No? Sana all. Amen? Pero, tuloy tayo. Hindi pa rin sinabi ng Diyos, mga kapatid, hindi pa rin niya talagang instruction rin sa atin na magpanggap na wala po tayong problema. Marami kasi sa atin nagpapanggap na wala po tayong mga problema sa buhay.
No? Gaya ng sabi ko po kanina, sa totoo lang, hindi talaga tayo exempted sa mga pagsubok sa buhay. Mayaman, mahirap ka man, Kristiyano ka man o hindi ka exempted. Dahil yun yung dahilan, yun yung mga naging curse, no? Na nagmula, no, doon sa ating mga ninuno. Nagmula doon sa Garden of Eden because of disobedience. Amen? Bakit? Matatapos na ba yung buhay natin dahil may mga curse na gano'n? Hindi. Kaya nga merong mga salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng encouragement para i-let go yung mga worries po na yan. Tama? Kaya merong mga instruction sa atin, may Bible, may nagtuturo po sa atin na tuwing tayo po humaharap sa mga pagsubok, ini-encourage natin, man, yan ay pagsubok upang mapatatag ang pananampalataya mo. Amen? Pero ito lang isang promise sa atin ng Panginoon. Actually, daming mga verses No? Sabi sa atin ng ating Panginoon, anak, huwag mong pasanin mag-isa. Sabi ng Diyos, anak, huwag mong pasanin mag-isa. Sabi sa Psalms 23 verse 4, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil. For you are with me. Sino yung sabi? Si David. No? Your rod and your staff, they comfort me. Alam niyo ba yung valley? Pag sino yung mga nakakyat na ng bundok, yung talagang sa tingin natin talagang dangerous na bundok. Meron din ba may mga alleys na valley pala yun na dadaanan mo, no? Minsan isipin natin kung safe ba yung dadaanan natin hindi, di ba? Pero doon sa verse na ating mga binasa, dumaan ka man doon, mga kapatid, sa valley na yon of the shadows of death, sabi ni David, I will fear no evil. Hindi ako matatakot. No? Sapagkat yung Diyos ay nasa akin. Yung Diyos ay nasa sayo. Kaya lagi mo tatandaan, mga kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama mo yung Diyos. Tinitignan mo yun, sa tingin mo, tinitignan mo pa lang, ngayon pa lang, parating na yung January, nag-worry ka na. Nag-worry ka na. Hindi, sabi ng Diyos, for you are with me. Dahil hindi po tayo nag-iisa. Amen? One of my favorite verse, Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi doon, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sarap. Yeah? Kaya mga verses na yan, pinapaalala sa atin na sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang mangangamba, for I am with you. Psalms 23 and then Isaiah chapter 1 verse 41 verse 10. Di ba tama, no? For I am with you. Si Lord ang nagsasabi. For I am with you, kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo. Sabihin mo sa sarili mo. No? O sige, sa katabi mo na lang. For I am with you. Di ba? Kasama mo na nga yung Diyos, andyan pa yung kapatid mo. Andyan pa si mami mo, andyan si kuya, si ate, yung mga brothers, sisters natin kay Lord. Amen? Kaya wag po natin iisipin na nag-iisa po tayo. The enemy, yun yung gusto ng enemy sa atin palagi na i-isolate natin yung ating mga sarili. Pero kung i-isolate mo yung sarili mo naman, in a good way, kailangan mag-spend ng oras ka sa Diyos. Pero pag i-isolate mo yung oras mo naman dahil na-depress ka, na anxiety, nag-worry ka, no? Who knows, baka yun yung mga tactics ng kaaway po sa atin. No?
Pero gusto ko lamang i-emphasize po ngayon na very simple and basic, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Amen? Amen? Pwede bang mag-response po tayo, participation, active. Diba? Baka gusto nyo, magsigaw-sigaw na naman ako dito. Ma-rebuke na naman tuloy ulit ako. Amen? I will strengthen you. Sabi ng Diyos, yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Deuteronomy chapter 31 verse 6, be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He is the one who goes with you. Na kahit yung mga tao minsan ayaw kang samahan, yung Diyos gustong-gusto ka palaging samahan. He will never leave you, nor forsake you. Palapakan nga natin yung Panginoon. Yan yung ating Panginoon na ating pinagsisilbihan. Kaya dahil yan yung Diyos na ating pinagsisilbihan, patuloy tayong lumapit at magpasalamat po sa Kanya. Yan po ang mga pangako ng Diyos sa ating lahat. Dumaan ka man sa pagsubok, kung anumang problema yan, kapatid. Lagi nating tatandaan, nakasama palagi natin ng Diyos. Palapakan nga natin yung ating Panginoon. No? Tandaan mga kapatid, worry is the enemy of peace. Tama? And then worry drains energy. No? And it steals your joy. Tama, no? Bakit sinasabi sa atin mga kapatid na huwag tayong mag-alala? No? Kasi pag nag-aalala tayo mga kapatid, wala namang mababago eh. Worry changes nothing. Because worry focuses on problems instead of God's power. Tama? Parang yung sino mga nakakita ng rocking chair po dito? Sino mga, yung mga young adult natin dyan sa likod? Wala ako niyan, sabi niya. Pero nakakita na tayo ng rocking chair, no? No? Sino naman nakakita ng rocking chair? Gumagalaw. Di ba? Gumagalaw, rocking chair, no? Parang pagtitignan mo, very, very busy. No? Pero wala namang pinupuntahan. Nandoon lang, galaw lang ng galaw. No? Naintindihan po natin? You cannot have peace and hold unto fear at the same time. You can't. No? Hindi sinabi po ng Diyos sa atin na huwag kang makadama ng mga realidad o pagsubok sa buhay. Pero sinabi ng Diyos, huwag mong hayaan ang worry ang maghari sa iyo. Amen? Naintindihan po natin? Humawak ka sa pangako ng Diyos. Yung mga verses na ating binasa kanina. Di ba? Alam niyo, nagkasakit ako. Paulit-ulit ko na naman ito story sa inyo. Yun nga, Isaiah chapter 41 verse 10. Yan yung po yung pinanghawakan ko sa akin. Hindi ako matatakot kasi alam po, kasama ko yung Diyos. No? And then, sinabi pa niya dun sa last na part, I will strengthen you. And I will uphold you in my righteous, in my strongest. Yun ibig sabihin pinakamalakas na aking kanang kamay. Amen? Hallelujah.
Kaya panghawakan natin yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos. Amen? Yes and amen. Sapagkat yan po yung makakapagbigay po sa atin ng encouragement, drive na magpatuloy. Hallelujah? So number 2, peace of mind comes when we pray about everything. Peace of mind comes when we pray about everything. In Philippians chapter 4, yung binasa po natin, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. No? Alam mo, pag kumakatok yung worry, hunahan mo na ng prayer. Mararamdaman mo na yan eh. Di ba? Yan na naman. Parating na naman yung mga bills. Di ba? Kasi may due date eh. Kaya alam natin. Di ba? Pero yung mga ibang mga circumstances, ramdam natin eh. Tama mali? Kaya pag nararamdaman mo na magkakaroon ng ibang mga parang hindi magandang mga mangyayari, no? Parang kumakatok na yung yung alalahanin. Manalangin ka na. Yun yung instruction sa atin. Amen? Unahan muna ng prayer. Unahan muna na magpunta ng every Saturday prayer meeting. 6:00. Diba? Ipanalangin ng lahat, malaki man o maliit, dalhin natin sa Diyos. Kung mahalaga sa iyo, mas mahalaga sa Kanya. Amen? With supplication, ibig sabihin earnest at sincere na panalangin. No, yung hindi nagmamadali. Kaya doon sa mga prayer meetings natin, minsan hindi tayo nagmamadali. Ang prayer kasi minsan kailangan just stay, abide. Amen? Yung totoong pagkikipag-uusap sa Diyos. Yan ibig sabihin ng with supplication. Patuto tayo manalangin. Nung una, ipanalangin mo lahat. Lahat. Amen? Kaya kailangan pag nag-pray ka, meron ka rin notes. Di ba? Kasi para hindi mo makalimutan. No? May steps ka. Ay meron kang mga prayer list. And then, doon sa prayer list mo na yon, pangalawa, with supplication, mag-stay ka ng kaunti. Di ba? Pagkagising mo bukas ng umaga, mag-start ka ng 5 minutes. Ngayon, ito yung pag-pray ko ngayong umagang ito. And then, the next day, magtatry ako ng 7 minutes naman. Wag muna, 7.5. No? 7.5. And then, after the next day na naman, 10 minutes na yung prayer mo. Marami ng mga, napaparami na yung prayer list mo. Di ba? Kasi baka yun lang yung nakakalimutan natin eh, yung ipag-pray. O baka nakakalimutan lang talaga natin mag-pray. Hindi na siya nagiging priority ng mga buhay po natin. No? So with supplication, no? Karoon ng prayer, ng sincere po tayo mga panalangin, hindi po tayo nagmamadali. Amen? So sa pangatlo, with thanksgiving, ang pasasalamat ay nagbabago ng atmosphere ng puso. Nagbabago po yun ng atmosphere po ng ating mga puso. Pag ikaw yung taong palaging mapasalamat, na kahit na anong mga circumstances ng buhay ang meron ka, no, kung ano man yung ibigay sa iyo ng kapatid, hindi ka maarte kung ano bang brand yan. Kung Uniqlo ba yan o hindi, binigay na nga, huwag ka na magreklamo. Di ba? Intindihan natin, kung binigay sa iyo, tanggapin mo. Kasi kung hindi mo, hangko kayat data, that's pride, man. Binigay na nga sa iyo, maarte ka pa. Kaya yung experience, kaya yung atmosphere ng puso natin minsan hindi tama eh. Because of pride. Kung hindi mo kailangan, ibigay mo rin sa iba.
Kasi hindi mo tinanggap, na-discourage patuloy nung nagbigay sa'yo. Yung nagbibigay susunod sa'yo, hindi na kita bibigyan kasi ganyan naman yung ugali mo. Amen? Hallelujah! Ang pasasalamat ay nagbabago ng atmosphere ng puso. Kaya, always give thanks to God. Amen? No? Sapagkat kapag nagpapasalamat po tayo, mas nakikita natin ang faithfulness ng Diyos sa ating mga buhay. And then also, nababawasan po yung ating mga takot. Nababawasan, ha? Okay? At tumataas yung ating tiwala sa Kanya. Hallelujah! Peace of mind comes when we exchange worry for prayer. Sabi doon, pray about everything. Maliit man o malaki. No? If it matters to you, ulitin ko lang, it matters to God. Amen po? Hallelujah! Sa Luke chapter 18, yung verse 1, yung sinare ko po kagabi, one day Jesus told His disciples His story to show that they should always pray and never give up. Do not faint sa ibang mga translation. No? Alam mo, pwedeng hindi mawala agad yung storm. Yung storm kasi nagre-represent yan ng bagyo ng ating mga buhay. Pero ang prayer nagbibigay ng peace sa atin sa kalagitnaan ng bagyong yon. Amen? No? Amen po? Tandaan natin yan. God is working in us, in you, while working on our situation. Amen? So number 3, peace of mind is a gift that God guards in us. Peace of mind is a gift. Regalo pala ito ng Diyos that God guards in us. Verse 7, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Philippians chapter 4, verse 7. Okay? So this peace, itong kapayapaan po na ito, beyond understanding po yan, surpasses all understanding. No? It doesn't make sense, no? You can be in a storm but still calm inside. Minsan hindi maintindihan ng mga tao rin yun eh. No? Kung bakit kalmado pa rin tayo kahit na may problema na. Alam mo kung bakit? Dahil yun sa Diyos na kumikilos sa ating buhay. No? Kasi hindi pwede. Hindi pwede, nandoon ka na nga sa bagyong yun. Yung worries mo, yung anxieties mo doon pa rin. Pero tinuturo po sa atin, mga kapatid, doon sa bagyong yun, kasama mo yung Diyos. Kaya minsan yung mga tao, pag kita mo, nandiyan na nga yung problema, kalmado lang. Hindi kasi they know eh. Kilala nila, nagtitiwala lang sila sa Diyos. It doesn't mean na wala na sa mga plano para maayos yung problema na yun. Hindi. Kasi pag mag-worry ka, mas hindi ka makakapag-isip ng tama. No? Pero pag kalma ka lang, kapatid, at alam mo, God is working at kumikilos sa loob mo yung Diyos, wala kang dapat ipag-alala. Ang kailangan gawin, magtiwala ka lang sa Diyos. And God will give you wisdom. And God will provide for your needs, for our needs. Amen po? Number 2, God guarded. This peace, God guarded. Ang ibig sabihin po dito, guard is a military term. God's peace acts like a soldier standing watch over your heart and mind. Yun. No? So, pinagtatanggol ng kapayapaan ng Diyos ang puso mo at isip laban sa takot. Laban sa doubt. Kasi doubt unbelief yan eh. No? Pero yung peace of God, yun yung nag-guard, kumikilos po sa atin, nagiging tagapagtanggol po na atin. Yung kapayapaan na yon mula sa Diyos. No? Upang malabanan natin lahat ng mga takot, doubt. Ito, normal ito at maraming mga tao ang nakaka-experience ito, negative thoughts. No? And spiritual attacks. Tama?
Kaya napaka-importante po ng yung kapayapaan ng Diyos. Hayaan natin yung kapayapaan ng Diyos ang sumaatin at yun yung magtanggol po sa atin. Yan po yung mag-guard po sa lahat po ng ating mga takot, doubt, negative thoughts, and spiritual attacks. Hallelujah! Sapagkat the peace of God, the peace is found only in Christ Jesus. Mahanap lang natin yung kapayapaan na yon sa ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya pag may nagtanong sa inyo, mga kapatid, ano bang talagang pinakakailangan ng mundo? No? Maraming sabi, pagkain, pera. Sa kabilang banda, tama rin naman. Di ba? Sa realidad. Pero ang alam mo, pinakakailangan ng mundo natin ngayon, mga kapatid, si Jesus eh. Kung gusto mo ng kapayapaan, Jesus. Bakit? Doon sa Middle East, nag-aaway-away, palaging may giyera kasi nga hindi nila ina-acknowledge si Jesus. Bakit dito sa Pilipinas nagkakaroon ng problema, ganito, ganyan, mga issue ngayon? Kasi hindi nila ina-acknowledge si Jesus. Pero pag ina-acknowledge natin si Jesus, yung peace na kaya niya ibigay sa atin, yung kapayapaan, ang maghahari po sa bansa natin, mga kapatid. At sa buong bansa. Amen? Intindihan natin? Kaya patuloy nating ipamahagi yung Ebanghelyo ng Diyos. Lahat po tayo dito dapat matuto po tayong magbahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. Pag magkaroon ng oportunidad, mga kapatid, na kahit hindi ka man sa piling mo, wala naman ako sa ministry, wala pa naman akong alam. Hindi, mag-aaral ka. Marami na po tayong mga kaparaanan para makapag-aral kung paano magbahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. Magbasa ka ng salita ng Diyos, aralin mo yung salita ng Diyos. Ngayon may mga internet, may mga YouTube na rin. May mga pastors, may mga leaders tayo na pwede natin tanungin. Para matuto tayo magbahagi ng Ebanghelyo ng Diyos kasi ang pinakakailangan, naintindihan natin na pinakakailangan ng mundong ito ay kapayapaan. John chapter 14 verse 27, sabi po dito, I am leaving you with a gift. Ano yung regalong yon? Peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid, sabi ni Jesus. Kasi yung kaya niyang ibigay na kapayapaan, hindi kayang ibigay ng mundong ito kasi yung kapayapaan na kayang ibigay ng mundong ito, nakakapagod rin minsan. Na kahit nga tulog ka ng tulog, pagising mo pa rin, na-experience mo na ba yun? Pagod ka pa rin. Na kahit ang dami mong tulog, pagising mo, sakit ng likuran mo kasi nga tulog ka ng tulog. Di ba ang rason natin matutulog, magpapahinga ako? Yung mamaya pagising mo, nagsakit man ang ko. Bukod ko. Yeah? Bukod. Bukod. Di ba? Naunawa natin? Kaya yung kapayapaan lang na mula sa ating Panginoon, ang siyang makakapagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan, peace of mind, mga kapatid. Stress ka, lumapit ka sa Kanya. Na-anxiety ka, lumapit ka sa Kanya. Di ba sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin lahat ng mga nag-worry and I will give you rest. Di ba? Naintindihan natin? Kaya, yung application po natin, bago po tayo mag-close po sa umaga pong ito, paano ba maglakad araw-araw na merong kapayapaan? Paano ba? Sulat nyo to. Number 1, start your day with prayer. Start your day with prayer. Not your phone. Aray ko. How to walk daily in peace. How to walk daily in peace. Number 1, start your day with
prayer. Not your iPhone. Not your phone pala. Number 2, practice gratitude intentionally. Number 3, speak God's promises over your mind. Diba? Yung tinakal natin kanina, yung pangalawang puntos po natin, sinare po natin yung mga verses, no? Nasabi ng Diyos paulit-ulit, for I am with you. Pag yun yung mga palaging ipinapasok natin sa mga isip po natin, mga kapatid, no? Yung mga promises ng Diyos over your mind, magkakaroon ka talaga ng victory, katagumpayan, mga kapatid. No? Number 4, surrender what you cannot control. Di ba? And number 5, choose to trust even when you don't understand. Yun yung challenge, yung excitement, mga kapatid, na kahit na minsan hindi natin naintindihan yung mga sitwasyon, pero tagubilin po sa atin na kailangan po natin talagang magtiwala sa Kanya sapagkat siya yung nakakaalam po ng lahat. He knows everything. At kilala ka niya, alam niya yung bilang ng inyong mga buhok. Kilala ka niya na nung doon ka pa lang sa sinapupunan ng iyong nanay. Alam niya na yung pangalan mo, Philip Mapalo, taga Pagdalagan. Di ba? Naintindihan na natin? Sapagkat sabi niya rin sa kanyang salita, mas mataas yung isip niya kaysa sa atin eh. And His ways is higher than our ways also. Amen? Kaya choose to trust even when you don't understand. Because He knows everything. And we're not. Na kahit anong aral mo, hindi mo lahat malalaman. Only Him. Kaya surrender natin lahat sa Kanya. Amen po? So yung ating conclusion po sa umaga pong ito, true peace of mind doesn't come from a perfect life. Mga karamihan sa atin, gusto natin mag-success, ma-achieve yung mga bagay-bagay po na ito. I'm not saying na it's bad, no? Pero in reality, the peace of mind doesn't come from a perfect life, but from a perfect God. Ito ay nanggagaling sa ating perpektong Diyos. You may not control everything, but you can trust the one who controls all things. Start praying, kapatid, and keep trusting. And God's peace will guard your heart and your mind. Amen? Very foreign po ba yung ating mga topic? Yung naging topic po natin o nag-grasp o nag-gets po natin? Di ba? Madali lang po siyang intindihin. Ang kailangan lang po nating gawin ay apply na magtiwala sa Diyos. Kasi hindi natin alam lahat. Kaya karapat-dapat lamang lumapit tayo doon sa may alam ng lahat. That is God. The mighty one. The powerful God. Amen? Pwede ba tayong tumayo lahat? Let's pray. Lift up your hands. You gotta let the Lord take the lead. Heavenly Father, teach us how to let you lead. When you lead, Father, we become a sheep under our shepherd. When you lead, Father, we find rest and we find pasture. We find ease and comfort. We find relief from stress and the cares of this life. When you lead, Father, the things of our life that need fixing and restoration, oh God, you begin to fix.
We understand, Lord, in those things that you want us to have peace. But so often we get out in front of you and we find ourselves in a valley. We find ourselves in a shadow of death, messing things up. Father, our debt is not a result of your leadership, but our debt that we have is the results of us trying to lead ourselves. In every area of life that we have stress and lack of rest, those are areas that we have in some way, shape, or form, in ignorance or in willful attitude, have not let you lead our life. The secret to peace is letting your leadership have its way in our life. From the smallest decisions to the biggest decisions, we have to let you lead us. Heavenly Father, lead this church to see the importance of not making decisions out of our own human will, but let the will of God make the decisions in our life. Only then can we be in a perpetual state of peace and harmony with you. Father God, bless these people. Bless this church. Open our eyes to see how much we really need to get up and pray. Each and every day, a consistent life of praying and seeking you. If we don't pray, we end up in the valley of the shadow of death every time. We are insufficient. Only your leadership is sufficient. Bless your people, oh God, in this church. Thank you for bringing a good message from Pastor Nathan. Help us to apply it and help us to go home with peace, oh God. Send us home with the spirit of soberness to look at our life and allow you to take the lead. I know when a man is honest, he knows that all the trouble in his life is a result of his decisions, not the Lord's. So, Lord, help us to not lie to ourselves anymore, but help us to see the truth and to be moved to let you lead in our life. We bless you, we honor you, and we thank you. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody says, amen. Praise the Lord. Give the Lord a round of applause. Pastor Nathan.